Good evening mga buddy. Ayun, pauwi na ulit po tayo. Samahan niyo ulit ako sa aking pagbiyahe ngayong gabi. At syempre, dahan-dahan pa rin tayo. Kahit wala nang masyadong sasakyan, wala nang masyadong tao. Actually, wala na talagang tao. Marami na lang aso. Wala na rin mga sasakyan. Marami na lang ngayon aso ng mga nangahabol. Nangahabol ng mga aso. So, ayan, samahan niyo po ako. Kahit wala ng mga kasalubong o mga kasunuran, mag-iingat pa rin tayo. Ayan, lalaki ng mga aso pag yan ang habol lahat. Yari, kasi dito mga buddy, pag medyo madaling araw na, pag minsan madaling araw umuwi, ang daming aso dito, talagang nangahabol sila. Ayun, ayaw pa tumawid, ayaw pa tumabi. Hindi rata mga aso ito. Malakas yung loob nila pag gabi na. So syempre ingat pa rin tayo, doble ingat kasi medyo madilim. Ayan, may kasalubong tayo, sakto namang may humps. Whoop. Uy, ayan, ingat pa rin sa pagmamaneho. Kalimitan doon nagkakaroon ng aksidente, kakamadali. Minsan nga pag namumutor ako, pag traffic, naguguluhan talaga ako sa isip minsan ng tao. Hindi ko alam kung nagmamadali o ano. Singit ng singit. Imbis na magiging maayos ng traffic, makaabante na sana. Ang problema, singit ng singit kasi walang disiplina sa kalsada. Nangyayari kaya lalong nakakaipit-ipit sa traffic. Kung marunong lang tayong lahat ng mga nagmamaneho, mapamotor man yan, mapasasakyan, paano pa man yan, kung marunong lang tayo talaga sa disiplina sa daan, kahit magka-traffic, okay lang. Kasi pag nawalan yung isa ng disiplina, damay-damay na yun. Katulad ng pag sinabing always drive at the right. Sa right ka lang lagi. Huwag ka nang, kahit maluwag sa left, huwag ka nang magka-counterflow. Ganun dapat, disiplinado. Magka-traffic man yan, yung kabila, umuusad pa rin. Hindi ka makakapanghawa o hindi ka makakapandamay. Ang problema, kapag nakikitang maluwag ang kalsada sa kabila, magka-counterflow na. Para mabilis makauna, mabilis makarating. Tapos, hindi naman nagmamadali. Gusto lang talagang makauna. Pangit na lang disiplina. Kaya ako, sabi ko minsan, kahit matraffic ako, at least alam ko sa sarili ko may disiplina ako, diba? Talong alam ko namang hindi ako nagmamadali, o di alam ko sa sarili ko may disiplina ako. Kasi ganun dapat yung prinsipyo natin. Kahit walang nakakakita o wala kang kasama, diba? Dapat yung paninindigan mo nandun pa rin. Katulad ng pagiging babaero, o diba? Nisingit ko lang yun na pagiging babaero. Hindi mo pwedeng sabihin hindi siya babaero, hindi babaero ang isang lalaki kung sa dami-dami ng mga babae hindi siya nang bababae. Maraming nang lalandi sa kanya, ganun, tapos hindi niya nilalandi, hindi siya nang bababae, yun talagang hindi babaero. Pero kung sasabihin mong hindi siya babaero dahil wala siyang mababae, ibang usapan na yun. Hindi siya babaero kasi wala siyang mababae. Paano kung merong option na pwede siyang mababae tapos hindi siya nang bababae? Yun yung hindi talaga babaero. Hanggat siya ba sabi ko mga buddy, hindi rang buhay. Katulad ng pagnanakaw, diba? Hindi mo siya masasabing, kailan ba natin nasasabing magnanakaw ang isang tao, diba? Hindi porket hindi siya nagnanakaw hindi na siya magnanakaw. Tama ba yun? Ang talagang hindi magnanakaw yung sa kabila ng maraming mananakaw, hindi siya nagnanakaw.
Masabi mo siyang hindi magnanakaw kasi hindi siya nagnanakaw kasi wala siyang pagkakataong magnakaw o wala siyang mananakaw. Ganun lang yun. Dapat mag-gets nyo yung sinasabi ko mga buddy. At talagang hindi magnanakaw para sabihin mo hindi siya magnanakaw ay sa kabila ng napakaraming mananakaw ay hindi talaga siya nagnanakaw. Pero kung sabihin mo hindi siya magnanakaw dahil wala siyang manakaw, eh ibang ano yun, ibang usapan yun. Sana nagigets nyo yung ibig kong sabihin mga buddy. Medyo malalim lang pero alam kong gets nyo naman yan. Diba? So sa pagiging babaero, sabi ko nga hindi siya babaero kung sa kabila ng napakaraming babaeng nanlalandi sa kanya ay hindi niya binababae. Yun ang talagang hindi babaero. Pero hindi siya kababaero dahil sa wala akong mga babae. O diba? Eh, hindi ibang usapan yun. Ayaw ko, hindi ko alam mo kapag sasabi ko, antok na ata ako. So nagpapatanggal lang ako ng antok. Malayo-layo pa kasi itong mga bahali pambihirang buhay. Ayan, focus na nga lang tayo. Ayan. At sa mga nanonood sa akin yun, salamat po at nagtsatsaga kayong sumama sa akin sa aking pagbiyahe. At hayaan nyo at pag nagkaroon tayo ng pagkakataon, buhay-buwelo lang ako mga buddy. At magbablog din tayo sa araw. Ngayon kasi gusto ko munang yung responsibility ko talagang ma-fulfill ko yung responsibility ko. Ayoko kasi na tumatanggap ng responsibilidad mga buddy ay hindi ko ma-fulfill. Yan, although sabi ko nga maraming sacrifices, kailangan yun kasi para maging successful ka o para maging masabi mo nga naibigay mo lahat para ma-fulfill mo ang iyong responsibility ay dapat may mga sacrifices kang tawag doon. Uy, may mga sacrifices kang gagawin. Oo. Although sa akin hindi naman malaking sacrifice yun yung hindi ko pag-upload paminsan-minsan. Kaya lang syempre malaking rin yun, kawalan. Pero sabi ko nga masaya ako sa ginagawa ko. Ang ginagawa ko kasi lalo dito sa pag-edit, medyo napapabayaan ko man yung aking channel o hindi ako nakakapag-upload. Baka isipin ng iba na sayang pwede, lakas mo pa naman kay boss ka business ka na, dapat mag-upload ka na mag-upload. Hindi kasi ganun yung pananaw ko. Sa akin kasi masaya ako sa ginagawa ko at nagkakaroon ako ng mga knowledge. Yun ang mas nasisiyan ako, yung nakakagain ako ng more knowledge. At yung kasi yung pagkita ng pera, although reality yun na kailangan natin kumita ng pera. Actually bago naman ako bago ko pumasok kay Boss Ka Business, ipinanalangin ko yan at nag-isipan ko talaga. At yung sacrifice doon yung medyo mapapabayaan ko yung channel ko, hindi rin, mas mapapalago ko nga siya kasi noong mula nung napasama ako sa kanila ay ang masasabi ko talaga ay I gain more knowledge talaga about vlogging, about setup of cameras, about editing. And si Boss Dave, nakakuha din ako ng iba't ibang technique sa kanya. So yun yung tinitreasure ko, hindi yung pagiging mabilis kang magiging famous. Kasi tingnan nyo mga buddy, yung pera kasi na lang yan, susunod na lang yan yung pera. Sabi ko nga, kung masaya kayo sa ginagawa nyo, talagang ipagpatuloy nyo kasi malaking fulfillment sa sarili mo yun. Actually sa akin mga buddy, bago ako, ito real talk lang, pasensya na kay Boss Ka Business. Lang sabihin ko lang sa inyo, boss, baka nanonood ka ngayon. Ito yung katotohanan, ito mga buddy. Bago ako pumasok kay Boss Ka Business, nung nag-usap kami niyan, talagang inoperan ako yan ni Boss Ka Business, na sabi niya, di ba nag-apply nga akong maging editor, so magkakilala na kami, tapos nag-apply akong bilang editor sa kanya. At
Yun nga, sa kabutihang palad salamat boss ka business ay tinanggap agad ako. Alam nyo ba, inoperan ako niyan ni boss ka business, sabi niya name your price. Name your price talaga. So talagang sinabi niya na ikaw, magkano ba ang gusto mong sahod? At doon pa lang mga buddy, nung narinig ko yung salita na yun, sabi ko bonus na to sa akin, bonus na lang yung sahod, kasi dito yung passion ko, may enhance ko, at the same time makakagain ako dito ng napakaraming wisdom at knowledge. So yun yung nangyari. At ngayon, hanggang ngayon mga buddy, everyday I learn, everyday I gain knowledge, different knowledges kay boss ka business. Ayun mga buddy, boss yung tawag ko sa kanya kasi ayun bilang paggalang kasi nakasanayan ko na yun na siyempre parang alam niyo na yun yung boss, paggalang kasi sa akin. Hindi naman ibig sabihin niya siya yung boss ko dahil sinasahuran niya ako, although ganun na rin yun, pero sa amin kasi walang boss. So yun ay part ng paggalang ko sa kanya. So kaya boss ka business ang aking tawag sa kanya. At yun, nung pumasok nga ako sa kanya, sabi niya name your price. Pero sa akin, ang inisip ko talaga, doon ko naramdaman na sabi ko, dito may malaking pakinabang sa akin. Although totoo naman talaga, pakinabang naman yung isang habol natin doon, pero depende sa uri ng pakinabang. Yung uri ng pakinabang kasi na aking minimithi doon ay yung pagkatuto. Yun, medyo traffic. Yung pagkatuto, yun ay hindi yun mabibili ng pera. Yun nga, yung inoperan ako ni boss ka business ng magkano ba ang gusto mong sahod, sabi niya sa akin. Grabe, nung narinig ko yun, sabi ko bonus na lang yung ibibigay niya sa akin. Kasi ang magigain ko dito ay karunungan, knowledge, wisdom. Yun nga, sa ating mga successful na tao, diba? Pag gusto mo din daw maging successful, huwag kang pumili ng magandang trabaho. Ang piliin mo ay yung mahusay na boss. Yun daw yung piliin mo. Kasi bibihira ngayon yung mga boss, yung mga successful tao na tuturuan ka talaga kung paano maging successful. At yun ay nakita ko kay boss ka business. Sa kanya, hindi niya ay pinagdadamot ang kanyang kaalaman. Kaya nga sabi ko, everyday na natututo ako sa kanya. Siyempre, hindi ko siya sabi sa kanya na natututo ako sa kanya. Dito lang sa vlog ko. Kahit mapanood niya, at least, diba? Boss ka business, I'm so grateful na makatrabaho at makasama at maging kapamilya niyo. Siyempre, yung pagbibigay mo ng motibasyon at pagbibigay mo ng tatawag na tamang landasin o tamang lalakaran sa kung anong profesyon ang aming gustong tahakin. Kagaya niya, yun na rin yung profession ko kasi na sa tingin ko na aking tatahakin. At salamat at hindi pinagdadamot ni boss ka business ang kanyang kaalaman sa mga ganong bagay. Kasi sabi nga ni Jack Ma tuloy, sabi ni Jack Ma, at the age of 30 it's too late na para mag-shift ka ng ibang linya kung magnenegosyo ka o kung ano yung bagay na kung saan ka magaling. Kunyari, gusto mong maging magaling na mananayaw,
age 30 ka na, o kaya gusto mong mag-business tapos 30 ka na, mag-focus ka na kung saan ka magaling, na alam mong saan ka magaling at alam mong nasaan yung puso mo. Kasi it's too late na sa ganung age na mag-shift ka pa ng iba. Ako, kung mag-shift pa ako sa pagiging singer siguro o dancer ko, no? Kung sakaling may talent akong ganun, it's too late na, di ba? 30s na ako, nasa 30s na ako. So ano ba yung hindi pa huli sa akin? Yun yung ito sa mundo ng social media, vlogging. Kasi alam ko dito kahit pa paano meron na akong knowledge, marunong na ako mag-edit, kahit pa paano marunong na ako mag-vlog, nakakapagsalita na ako sa camera. So yun na, dapat kong dapat kong hasain na yun. At isang paraan ko ay makakita o makasama ang mga nasa ganung larangan din na mas magaling sa akin. At yun nga, si Boss Ka Business, kaya nga sabi ko napaka-grateful ko na nakasama ko siya at tinanggap niya ako. Kaya di ba, huwag tayong marami kasi akong kakilala na although nauna sila sa mga larangan na kanilang tinatahak, nauna man sila, pero mauna man sila sa atin, pero wag natin ikakaila na meron talagang mas magagaling sa atin kahit tayo pa yung nauna. Yun yung mali kasing pananaw o misconception ng iba na pag nauna ka mas magaling ka. Hindi. Sa totoo lang, mas nauna pa nga ako kay Boss Ka Business, pero inaamin ko na malayong malayo yung kaalaman niya, yung narating niya at na-apply niya sa kanya, na naging successful siya at malayong malayo. Kaya dapat nating tanggapin na hindi porket nauna tayo mas magaling na tayo. Kailangan nating tanggapin sa sarili natin na may mas magagaling sa atin kahit tayo yung nauna. Tulad niya ni Boss Ka Business, at napakahusay at napakamapagbigay na tao, hindi lang sa physical na mga material kundi sa kanyang knowledge. Kaya salamat talaga. So ano na lang yung gagawin ko, dapat ma-fulfill ko kung ano yung pwede kong maitulong sa kanya na ikalalago pa. Hindi yung kukunin mo yung mga bagay na meron siya para ikalago mo. Mali yun. Yun yung nangyayari kasi minsan sa iba. Makikisama sila sa mas magaling sa kanya, tapos ang gagawin niya, unti-unti niyang kukunin yung kagalingan ng tao na yun para i-apply sa kanya. Mali. Dapat ang kailangan mong gawin, ang kailangan natin gawin, kung gusto talaga natin maging successful, makasama ka sa mas magaling sa'yo at tulungan mo pa sila na mapaganda kung ano yung inyong ginagawa. Sa ganung paraan, mahatak ka rin pataas. Medyo malalim yung sinasabi ko mga buddy, pero alam mo, naunawaan nyo yan. At hindi ko namamalayan, nandito na pala ako, malapit na pala ako sa amin. Maganda rin pala yung gano'n, no? Nagsasalita mag-isa. Bakit ka dyan umu-overtake? Nagulat naman ako sa'yo. Hihira ka, umu-overtake sa kaliwa. Pero magugulat talaga ako, no? Buti na lang pasensyoso akong driver. Kung iba-iba yun, bubusinahan ka nun. At kung mainitin din yung ulo nun, titigil. Mapagbuno na yung dalawa, mag-boxing na yung dalawa. Buti na lang pasensyoso ako, at pag ako nakipag-boxing ay talagang kawawa, talagang para pa siyang sinaksak. Pambira. So malapit na pala ako mga padi. Salamat sa pagsama nyo sa akin. My beer house dun, pinagsisikantahan, pero bawal tayo sa ganyan. Bawal. Diretso lang ang drive, thinking body. Iuwi ka ni Kabsat
Itong sasakyan ko to, itong motor kong to mga buddy. So kahit minsan, kapansin ko parang magkaisa kami. Parang kaisa na kami pag sumakay na ako sa kanya. Parang pakaramdam ko kaisa ko na siya. Kasi minsan, kahit may gusto akong tignan, siya dire-diretso. Pag sinabi kong uwi, uwi talaga siya eh. Yung maganda. Tapos minsan, kahit parang instinct mo na kailangan mo magpreno sa humps, nagkukusang magpreno yung mga kamay ko kahit hindi ko naman iniisip magpreno. Kaya iba talaga pag nakakasanayan mo, lagi mong ginagawa, lagi mong sinasabi, magiging nakakasanayan mo. Kaya sanayan natin araw-araw gumawa ng mabuti. At pag yung nakasanayan natin ay napakagandang sa atin yun. Halimbawa, pag nakita ng mga anak natin o kaya ng iba na gano'n yung ginagawa natin, talagang napakasarap nun sa pakiramdam. Ayun, malapit na nga ako mga buddy. Salamat sa pagsama nyo sa akin kahit ganito lang ang aking vlogs. Ayun, thank you so much po sa mga nakaabot hanggang sa dulo ng video nito. At kung ano yung mga pinagsasabi ko dito. Maghanap lang ako ng ng pampasalubong. Ng oras na ba? Mag-alas 12 na. So maghahanap muna ako ng pampasalubong. Ginagabi ako mga buddy. Minsan talaga sinasadya ako kasi umiiwas ako sa traffic. Yan, kaya may minsan nagpapagabi na talaga ako. Pero hindi po ako ginagabi sa trabaho. Maaga po akong kung tutusin, maaga po akong dapat na nakakauwi. Kaso ang problema, maaga kang uuwi, makakarating ka naman sa bahay gabi na rin kasi traffic. Ganun din. Ang ibang gagawin ko, gawin ko na lang muna at para paglipas ng traffic pwede nang umuwi. Ganun yung ginagawa ko katulad ngayon. Ayan, maghanap muna ako ng pasalubong sa akin na dalawang prinsesa at yung isa kasi ay nasa dyan pa. Hindi ako pwedeng umuwi nang walang pasalubong kasi masarap sa pakiramdam yung yumayakap sila. Although sinanay ko naman sila na walang pasalubong, okay lang, pero siyempre tatay tayo dapat tayong maging hero sa kanila. Dapat tayong maging kaanuhan sa kanila, modelo, o kaya tayo dapat yung hero nila. Ay, sarado na mga body at may checkpoint pa doon. Dito ako bibili ng french fries dapat. Ang problema, sarado na at wala na, sarado na siya, wala na yung french fries. And may checkpoint pa dito mga body. Pagandahan pag kumpleto ka rin sa akin, hindi nila ako sinisita, diba? Ikot-ikot pa ako sa kanila pero hindi nila ako pinapara kasi kumpleto tayo, naka-helmet tayo, tamang sleepers. So pag nakita naman nila na tama yung suot mo, hindi ko naman nila paparahin. Kaya yung iba lang mareklamo, mga motorista na kung sino pa yung mga walang lisensya, walang rehistro, sila pa yung kala mo kung makapagreklamo, wagas. Normal na sa mga Pinoy na motorista, kung sino yung hindi kompleto, siya pa yung malakas magreklamo. At magpagas muna tayo. Tayo. Lagyan mo natin ng gas si Kabsa. Okay na. Daan naman natin si Kabsat sa hugasan. Hugasan muna natin siya. Sa hugasan.
na syempre lagi nating ginagamit, paliguan din naman natin minsan-minsan. Ito tayo nagka-car wash. Yun. So andito na ako mga buddy, hanggang sa muli, bukas ulit. Salamat.